video ang pagsabog malapit sa kanilang tinutuluyan. Balot na makapal at maitim na usok ang kanilang paligid. Bukod sa gulo, pagsabog at lumilipad na bala, kalaban rin ng mga OFW natin ang mga magnanakaw na sinasamantala ang sitwasyon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Lalo na kung pasukin yung mga kwarto namin, wala kaming pupuntahan. Tsaka ang masama pa doon, napakalamig ng panahon at sumasabay pa minsan ng sunstorm. Pero kahit tensyonado ang buong lugar, napakita pa rin ng mga OFW na buhay ang bayanihang Pinoy. Bukod sa nagtutulungan, hating kapatid rin ang mga OFW, lalo na sa kumukonting supply ng tubig at pagkain nila doon. Kaya pagdating ng Pilipinas, ganoon na lang kaigpit ng yakap ng mga nakauwing OFW sa kanilang pamilya. Tapos na raw ang kalbaryo. It's a relief talaga dahil mahirap talaga ang kalagayan namin doon. Martin Andanar, News 5. Nagpadala na ng mga puwersa ang mga bansang may kakayahang pahupain ang tensyon sa Libya. Pero giit nila wala pang go signal mula sa UN para labanan ang pinapatalsik na Libyan President. Ikwento mo, Naomi Dairi. Pumupwesto na sa karagatan ng Mediterranean ang 2 assault ships ng Amerika, sakay ang 400 Marines. Posible na rin ilipat ang aircraft carrier na USS Enterprise malapit sa Libya mula sa Arabian Gulf. Isang frigate warship naman ang pinadala ng Canada kasama ang mahigit 200 sundalo. Inaasahang magta-touchdown ang mga tropa sa loob ng 1 linggo. Pumupwesto na rin daw malapit sa Libya ang elite fighting unit ng Britanya, ang SAS Forces, para sagipin ang kanilang mga kababayan. Paglilinaw ng mga bansa, pinadala ang mga puwersang ito para magbigay tulong sa mga naiipit sa Libya. Wala pang utos ng United Nations na gumamit ng puwersa para mapalambot si Libyan President Muammar Gaddafi. Dahil sa gulo sa Libya, suspendido na ang Libya sa Human Rights Council ng United Nations. Sa ngayon, naka-freeze na ang bilyon-bilyong assets sa Europa ng mga Gaddafi. Nag-utos na rin ng UN na harangin ng mga baril na pumapasok sa Libya. Naomi Dairi, News 5. Samantala, mahigit 500 pang OFW galing Libya ang inaasahang makakauwi ngayong araw. Pero sa ngayon, nasa 50 pa lang ang dumarating. At bawat isa may kanya-kanyang kwento ng hirap na dinanas nila makabalik lang ng bansa. Para sa update, may live report si June Loyola. June! Erwin, umabot na sa 436 OFW ang nakauwi ngayon sa bansa. Kabilang nga dito ang ilang bata at mga OFW na pinabayaan umano ng kanilang employer. Napaluha ang 13 anyos na si Lian nang magkwento sa kanyang mga dinanas sa Libya. Sa murang edad, na-expose na si Lian sa madugong protesta sa bansang kinalakihan niya. Kasama ang kanyang ina, napilitang tumawid si Lian mula sa Kapitolyo ng Tripoli, papuntang Tunisia para makalipad pauwing Pilipinas. Masyado pong mahirap. Yung pinagdaanan po doon, sana matapos na. Sana po matapos na yung responsibility po na maging mapayapa na po. Tulad ni Lian, wala rin halos na bitbit na gamit pa uwi ang third-year high school na si Porntin. Dahil sa gulo sa Libya, nagsara ang pinapasukan niyang eskwelahan. Kasama niya ang mga kapatid na lumikas, pero naiwan ang kanyang ina sa Libya. Nakakalungkot po syempre kasi ang tagal po, since birth po namin sila kasama. Ngayon lang po kami mahihiwalay sa kanila ng ganito katagal. Kasama ng 2 bata sa biyahe ang chef na si Jess. Masama raw loob niya sa employer na nang iwan daw sa kanila sa ere, pagsiklab ng gulo sa Libya. 10 days hindi kami pinakain kasi nung nagsimula ang gera, ang employer umalis na. Isa sa ilalim naman ng OWA sa stress debriefing ang mga batang inilikas. Tutulungan din daw sila ng gobyerno na makapagpatuloy ng pag-aaral. Of course, we have to make coordination din sa ating DEX, kung paano ito, lalo na we are about to end yung ating school year. Kasabay nito, nagbigay na rin ang OWA ng 10,000 pisong financial assistance sa mga inilikas na Pinoy na wala nang babalik ang trabaho. May nakalaan namang humigit kumulang 20,000 trabaho ang Labor Department para sa mga pinauwing OFW. Sa ngayon daw,
umaabot na sa 1,013 OFW ang nakauwi na nga sa bansa magmula pa noong Sabado. At mamayang alas 9 nga daw ay posibleng dumating ang ika-siyam na batch ng mga OFW sakay ng isang chartered flight. Erwin. Maraming salamat sa iyo, June Loyola. Aksidenteng na-shoot ang isang kotse sa hinuhukay na butas sa White Plains sa QC. Bukod sa humaharurot daw kasi ang driver, may ka-text pa raw siya sa kanyang cellphone. Ikwento mo, Erica Tapalya. Ang kotseng ito ang ebidensya na totoo ang kasabihang don't drive and text. Shoot ang Toyota Vios na ito sa butas na 3 metro ang lalim sa White Plains QC. Alas 8:30 raw ng umaga nang banggain ng driver na si Priscilla Chua ang warning sign na hinuhukay na pipeline ng Manila Water. Pagkatapos ng karatula, nadali naman ni Chua ang flagman ng Manila Water na si Jeffrey Nambio tsaka sumwak sa butas ng hukay. Parang nawala ata na bigla sa sarili niya, pero sabi ng mga nakasaksi na kasama nila mga taga-Nawasa, may hawak daw siya cellphone. Expected namin na nagte-text siya bago kaya siya na-aksidente. Kwento naman ni Jeffrey, nag-aayos siya ng harang at pagtalikod niya, dumiretso sa kanya ang humaharurot na kotse. Tumilabon po ako sa kabila ng hukay. Sobrang laki ng hukay. Tumawid ako sa hukay sa kabila. Bogbog ang likod at gasgas ang braso ni Nambio. Pero swerte pa siya dahil hindi siya kasamang na slam dunk ng kotse sa hukay. Ayaw naman magsalita ng driver ng puntahan ng News 5 sa presinto. Giit naman ng Manila Water, hindi sila nagkulang sa safety hazards. Naabala ang traffic pati proyekto ng kumpanya habang binabatak ang kotse. Naiahon ito kaninang alas 12 ng tanghali. Sabi ng biktima, hindi siya magkakaso basta sasagutin ng driver ang ginastos niya sa ospital. Erica Tapalya, News 5. Nang gagalaitin naman sa galit ang isang ginang sa babaeng nagtangkang magnakaw ng kanyang bag sa isang mall sa QC. Swerte namang nahuli ng katulong ng biktima ang sospek habang papatakas na ito. Ryan, ang ikwento mo. Halatang may tinatagong galit si Ali Julieta Baldo kay Risa Acosta. Muntik na raw kasi matangay ng babae ang kanyang bag habang kumakain sila ng apo at kasambahay sa isang fast food restaurant sa isang mall sa QC. Nagigil ako kaya lang naawa ako eh. Gusto ko sanang sapakin kanina eh. Kwento ni Ali Julieta, nasalisihan daw siya ng suspect at ng matandang babaeng kasama nito. Mabuti nilang daw at nakita na kanyang katulong ang mga kawatan na paalis at bit-bit ang kanyang bag. Pagsubo namin sigurong ganun doon sa bata dahil naliliblong kami sa bata. Sabi nung kasama ko, ate bakit parang namumutla yung babae, nagmamadaling lumabas ng chowking. Sabi ko, alin? Tapos gumanon ako sa bag ko. Sabi ko, ay yung bag ko siguro kinuha. Tapos nung nalaman niyang wala na yung bag ko, hinabol na niya pagtaas doon. Agad na pinahuli sa mga gwardiya ang mga suspect pero nakatakas sa matandang kasabwat ni Acosta. Paliwanag ni Acosta, mahigpit lang daw talaga ang kanyang pangangailangan kaya nagawa niya magnakaw. Kakikilala lang din daw niya sa matandang si Aling Rosita. Hindi ko po alam kasi nagulat na lang po ako sa ginawa niya eh. Sa huli, busy din daw ang biktima na sampahan ng kaso si Acosta habang pinaghahanap na ng mga pulis ang matandang kasabwat niya. Ryan Ang, News 5. Wow! Okay, o kita nyo naman, bagong-bagong aking set. Parang nasa spaceship, may sinihan na, may TV pa, ang dami. Malakas sa kuryente ito. Bueno, eto na po ang aking unang video. Paano kung minsan sa iyong pamasyal ay may nakawalang tigreng nananakmal? Hay, ako ay tatakbo, wala mang salawal, pero may lusot pa sa killer animal. Tingnan nyo. Mga tigre sa zoo, sobrang nakakatakot. Paano daw kung lumindol at sa hawla makalusot? Kaya nagsagawa ng pan-rescue'ng sagot. Pero ang ginamit ay epal na mascot. Kala ko pa naman ako hinahabol niya. Kaya mga lambat kanilang hinanda. Kala ko ang target, humuli ng isda. Pantaboy ay kotse ng walang kawala. At para makatulog, siya daw ang bahala. At ibabiyahin na itong tigreng gala na sa init ng costume talagang namutla. Buti nga. Wala ko kasi, totoong baril. Hey, I'm your DJ Makata. Alam nyo ba na ang Manila Zoo ang itinuturing na first and oldest zoo sa buong Asia? Una itong isinapubliko noong 1959. May lawak itong 5.5 hectares. Dito rin makikita ang mahigit
sa 500 iba't ibang uri ng hayop na kanilang inaalagaan. Kasama na ho si Makata na hayop sa kagwapuhan. Natuto na naman kayo, pero mga kids, anong hayop o ang pinakamaliit na hayop ang nandoroon sa zoo? Sirit na kayo. Nahirapan na naman kayo, no? Eddie, zoo, rot. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay naman ng informasyon, leksyon, at syempre po, ng leksyon. Dito lang yan, sa aksyon. Woo! Our company has been expanding and